Pumunta nga kami ngayon sa farm para magtanim ng palay. Sobrang tagal na din kasing nagawa namin to, mga bata pa kami, kaya ngayon masusubukan ulit natin. Hello mga kakit-size! Ngayong araw nga is pumunta sila papa dito sa syudad and sabi nga nila is magpalit daw kami kasi pupunta kami ngayon sa farm. Ngayon kasi yung araw na magtatanim sila ng palay and sabi ng mga kapatid ko din is pupunta kami para sabay na din sa picnic and matry din ulit namin magtanim ng palay kasi last na nagawa namin yun is mga maliliit pa kami, mga 8 years old siguro, mga ganun. And then siyempre matagal na din kaming wala dun sa amin sa bundok, so magkakaiba na kami ng lugar and then lalo pa sa akin at matagal din ako sa abroad. So ngayon lang ulit natin talaga susubukan or susulitin ang mga oras natin na kasama natin ang pamilya natin. Ito na din yung banding namin na pamilya kasi magkakasama kami sabay kwentuhan, kainan, yung picnic ba ganun. Ganun kasi si Papa kadalasan. Minsan nga pabigla-bigla sa GCE, sabi niya mag-picnic tayo. Kaya syempre kami is agad-agad naman kami nag-uusap kung ano yung bibilhin namin na pagkain namin doon. Minsan kahit simple lang basta magkakasama kami is masaya na ang buong pamilya namin. Ganun lang kasi kasimple ang buhay namin and yun din ang nakasanayan namin, basta magsama-sama kami, buong pamilya is masaya na kami. At alam nyo ba, nabanggit ko na dati ito sa vlog ko, dito talaga ako naiinggit sa mga ganitong picnic, kahit simple lang yung picnic ng mga magulang ko or pamilya ko. Pag nakikita ko nung nasa abroad ako, may makita lang akong post nila sa social media, naiinggit talaga ako, yung namimiss ko yung mga moment na ganito. Kaya ngayon is sulitin ko na din sumasama sa kanila para syempre sa tagal ko ba naman sa abroad parang walang memories na masasaya dito sa Pilipinas kasi nga nilaan na lang ang maraming taon sa abroad, nagpaalila sa ibang lahi, alam mo yung may amo, puro kuskus, trabaho, ganun na lang ang naging buhay ko sa abroad. Memories na naalala ko, pero hindi naman ako nagrereklamo, baka sabihin nyo nagrereklamo ako, choices ko naman yun, kaya wala din ako masisi kundi sarili ko din kasi sarili kong decision yun, hindi ako sinabihan ng mga magulang ko na pupunta doon. Ayaw na ayaw nga ng mga magulang ko, pero syempre mataas ang pangarap ko para sa anak ko, hindi para sa sarili ko. Syempre as a mother, you can do everything para sa magandang kinabukasan ng anak mo. Yun din ang dahilan kaya ako nag-decide na mag-abroad kahit ayaw ng mga magulang ko. But anyways, yun na nga, masasabi ko talagang ibang-iba ang buhay sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. Kasi super saya dito, kahit simple lang yung buhay talaga napakasaya. Lalong-lalo na kapag kasama mo pa ang pamilya mo, wala ka na talagang ikakasaya pa. Wala nang hihigit pa doon sa saya mo yun, kundi sobrang saya, basta ganun ang nararamdaman ko ngayon. Kaya ngayon isulit-sulitin ko na pag nag-aya sila is okay, hindi na ako papasok sa trabaho, gora na agad. Pero alam nyo ba, nakikita nyo ba yung ginagawa namin? Nagtatanim kami ng palay. Bata pa lang kami noon, naalala namin nagtatanim kami ng ganyan kasi hindi man kami rich kid. Kaya tumutulong talaga kami noon sa magulang namin kahit bata pa kami. Nagtatanim, nag-aani, ano bang Tagalog ng nag-aani? Nag-harvest, yun na yun. Kasi nung time na yun is malawak pa yung taniman nila mama ng palay kasi yun yung hanap buhay nila. And pamana ng mga lola namin sa mga magulang namin, lahat silang magkakapatid is mayroong pamana or namana, correct me if I'm wrong. Kaya nagkaroon sila ng malawak na palayan. Pero hindi naman namin masasabi na may kaya kami or yung sobrang mahirap kami. Basta yung katamtaman yung nasa gitna lang, ganun. And then habang dumadaan ang panahon, ganun, lumalaki kami magkakapatid, 10 kami magkakapatid. Lumalaki na din yung kailangan, lalo na sa financial na kailangan namin. Doon naghirap na sila mama. Lalo na nung nag-high school na yung iba, college na yung iba, sabay-sabay na kami lahat. So para hirapan na talaga sila mama, kaya kailangan na may mag-giveaway sa amin or mag-stop muna sa pag-aaral para makatapos yung iba and then saka naman mag-continue. So ganun na yung ginawa namin hanggang sa nakatapos na din ang pag-aaral lahat, and then ngayon is pina-stop na din namin sila mama sa farm na palayan, pero hindi na farm ngayon ng palayan, bale tinaniman na nila ng citrus nung mga college na yata kami or mga high school pa, and then yun na yung pinagkukuhanan nila ng pantustos sa amin, lalo na sa financial na gastusin namin. Pero hindi lang yun ang pinagkukuhanan nila ng pera na panggastos sa amin. Maalala ko nga nung bata pa kami, mga 11 years old yata ako, sinama pa kami noon na magbubote landok ba doon. Yes, proud ako na magsabi sa inyo na nasubukan talaga namin na magbubote, maglalandok noon nung medyo bata-bata pa kami. Syempre sa dami namin magkakapatid, naintindihan din naman namin sila mama na hindi madali ang buhay, lalo na at 10 kami magkakapatid. Pero ang nakaka-proud kila mama at papa, kahit 10 kami magkakapatid, hindi nila kami pinamigay sa mga iba't ibang tao. Alam mo yung pinaampon o para lang mabuhay kami or makapag-aral kami, kundi pinagsikapan talaga nila, ginawa
ginawa nila yung best nila para lang maitaguyod kaming 10 magkakapatid. At ang laging pangaral nila mama at papa sa amin, hindi mahalaga ang kayamanan dito sa mundo. Ang mahalaga is yung komunikasyon mo kay Lord. Kahit hindi mayaman dito sa mundo, ang mahalaga is yung komunikasyon, yung pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Yun ang parating sinasabi ni Papa. Kasi ang materialis na bagay is hanggang dito lang sa lupa. Hindi madadala sa langit.